ganung comparison eh. Dito sa nakaraang administrasyon at sa administrasyon ngayon ni Presidente Duterte. Sa loob ng 6 na taon, mga kababayan, lumala o hindi lumala ang problema sa illegal na droga? Lumala. Talagang nakita nyo nang mabulgar to eh. At ganyan na ho, kalala, at ganyan na, kalawak, yung sindikato ng illegal na droga sa ating bansa. Isip-isipin nyo yan, mga kababayan. Si Presidente Duterte, 1 buwan pa lang ho, at sabihin na natin, ano ba ngayon? 8. 1 buwan at 8 araw, 9 na araw na. Isipin ninyo, wala pang 2 buwan eh. Ganyan na naging aksyon at ganyan na naging resulta ng kampanya laban sa illegal na droga ng administrasyon nitong si Presidente Duterte. Kung meron dapat mahiya ngayon palagay ko yung nakaraang administrasyon. Ngayon, yung nakaraang administrasyon, ano ginawa rito? Hindi niya merong merong due process Yan. Pag-usapan natin yan. Yan niyang mga yan innocent yan until proven otherwise. Yan mga tirada niyan At yan kinakailangan bigyan ng pagkakataon sa korte. Ayan, no? At dun sa korte, bibigyan ng pantay na pagbinigyan. Eto. 8 judge. 8 hukom. Kasangkot dan sa illegal na droga kung saan namang paraan. Kung sila protector, kung sila talagang masasabi nating ininiligtas itong ilang mga drug lord. Lalabas yan lalabas at lalabas yan. At yan hindi nakagugulat. Huwag kayong magtaka rampant na nga yan At ako naniniwala, hindi lang ganyan. At dito, mga kababayan, huwag nating sabihin na ito chismis lang. Ito ay dumaan sa intelligence community. At may counterintelligence pa yan. 3 beses biner pa yan bago isinapubliko ni Presidente Duterte. Kung meron mang mali dyan, hindi naman maiiwasan, di ba? Ilan lang. Maliit na porsyento. Pero yan, humigit kumulang kung dumaan niya sa intelligence community at 3 beses biner pa yan, kinounter pa yan, sigurado na yan. Yan po sinasabi natin, generally speaking, sa kabuuan. Yan sapagkat alam ninyo, napakahirap paniwalaan yung mga sinasabi nitong mga nasangkot na ito Wala na kaming kinalaman dyan. Lilinisin namin ang aming pangalan. Yung isang mayor kahapon, pumunta pa rin sa isang pila ng radyo. Kala mo, ang bait Wala noon anyang ako nakaupo dyan Ako pa nga merong mga kampanya laban sa droga. Yan nga Diyan kayo matakot dyan sa mga kumakampanya laban sa droga. Hindi ba yung district anti-drug, anti-illegal drug, yun ang mga kasangkot? O yung ilang tauhan ng PDEA, kasangkot? Sipin nyo. Yan nga may operation na ganyan, yan nga, mga kababayan, ang sinasabi, na ayon sa mga balita, nakasabwat sa illegal o protector ng illegal na droga. Kaya mga giliw na nakikinig, wag na tayo magbulahan. Sabi nga ni Duterte, wag tayo maglokohan dito. Hindi naman tayo pinanganak nung nung Martes. Diba naman tandaan natin sa Pilipinas, maglulukuhan pa tayo, mga kababayan. Yan ba kami anya, matitino ang pamilya namin.
ang pangalan namin, pinanangalagaan namin, mga kababayan. Okay, saan to? Meron tayong report mula sa feeding program ng 8 Trimedia. O kami, sito, Gina Mape. Gina, ano nangyayari dyan? Wala. Gina, hindi yata nakamonitor si Gina. Hello, Gina. Yes, on there ka na. Hello. Wala. Oo. Tawag ka ulit, Gina, para dyan sa report mo. Ayan, meron sanang i-report si Gina Mape, pero hindi makapasok eh. At yan o ay napakahalagang okasyon. Yan po ay feeding program ng 8 Trimedia. Saan lugar ba to? At yan po ay talagang programa ng ating pong istasyon. DCRJ, itong 8 Trimedia. Bueno, tutuloy natin yung pinag-uusapan natin. Saan ba tayo natapos? Yung bulahan. Bulahan. Huwag tayong magbulahan. Yan o ang dapat prangkahan na. Kumbaga kay Duterte. Ngayon, itong mga ilang alkalde, yun nga yung ini-interview, no? Sa malaking istasyon pa Ang bait Alam niyo, nang pagkatapos interviewin, ang dami nag-text. Minumura yung mayor. Ang lakasan niya magsabong yan. Sa amin alam mo kung sino yan. Kung magpatalo sa sabong yan, nako, ang laki. Halos araw-araw. Napahiya yung mayor. Ang tumatawag, yung mga kalugar niya. Sipin ninyo. Tapos sasabihin niya, siya daw mukhang nagkamali yung impormasyon kay Presidente Duterte. Alam po ninyo, lahat yan ganyan ang sasabihin. Andito na yata si Gina Mape. Dito ko sa... Hello, Gina. Hello, Gina. Yes, sir. Masigla dito sa multipurpose hall ng Manila Police District. Ito nga ay kaugnay pa rin sa ginasagawang continuing series program ng H9 Media TV. At sa pagkakataon ito ay katuwang ang Rotary Club of Crime, ang Manila Police at ang DCRJ. Mahigit 200 bata ang nabiyayaan ng feeding program dito. At ito ay sa mga barangay sa Maynila nga. Katuwang ang pulis at tanungin ko lang yung isang bata, no? Kung yung pagkain mo? Masarap? Ayaw mo siya? Kain mo? Masarap? Kain nyo? Alay, kasama? Luya at manok. Chicken, ayun. Dito may kasama ang luya at manok. Arroz caldo yung kanilang kinain. At kanina, baka luya na kain. Sinubuan ang aalang mga kabataan dito. Yan, at bukod sa mga bata na may edad na hanggang 8 taon, yung mga magulang din ay kasama rin dito sa feeding program. At yung mga pulis dahil sa napakarami nga ng pagkain, may mga ipinamigay din na mga may mga galing, mga kimpap, at iba pa ang uli ng mga snacks dito sa bata. Mayroon din at nagpapatuloy ang feeding program, meron din na program dito sa Manila Police. Ano lagay? Hello, Gina. Hello, Gina. Gina. Naputol na si Gina Mape. At yan po ay feeding program na ginagawa sa kagandang loob ng 8 Trimedia. At wala na si, naputol na yung linya. Okay, mga kababayan, ang ating oras, titignan ko, alas 9:15.
ng umaga ho. Patuloy po kayong nakikinig sa programang Lapid Fire ni kasabang Percy Lapid at ang pansamantala na napapakinggan ninyo at napapanood ay si Peter Talastas. At tinutuloy natin yung ating tinatalakay sapagkat napakahalaga eh. Sipin ninyo, nagkaroon ng ganitong presidente. At yan, hindi pa nagiging presidente. Kumakampanya pa lang, sinasabi niya na yan, na sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, bilinisin niya at susukpuin niya ang kriminalidad dito sa ating bansa, partikular yung illegal na droga. Hindi ba nung presidential debate? Ano narinig ninyo? Lagi natin narinig, papatayin ko yan. Papatayin ko yung mga yan. Isipin nyo. At ngayon, patayan na nangyayari. Ang tanong, marami ba natutuwa sa nangyayari ngayon? Marami. Bakit? Kung ikaw ang magulang, matutuwa ka sapagkat ligtas ang anak mo eh. Hindi ka makanong nakaraang mga araw, wala pa si Duterte, paglabas ng anak mo, kakabaka-bakan eh. Iniisip mo kung makakauwi pa. Baka bigla na lang may addict dyan na raping yan. Hindi ba ang daming mga kriminal na gano'n? Paglabas mo sa kalye, may snatcher. Ngayon pati snatcher, tinutumba. Ayaw nyo ba nun? Hold upper, wala na. Takot na. Sabagat ang itinutumba ngayon, hindi lang yung mga puser eh. Kasama pa yung ibang mga kriminal. Sino hindi matutuwa dyan? And diferensya. Merong ilang sektor. Hindi naman ito marami. May iingay lang eh. Kamukha niyang Human Rights Commission. Yung simbahan. Yan, mga kababayan ng kontra dyan. Pero ano ginagawa nila? Mga gilo na nakikinig. Ano ang kanilang alternatibo? Wala naman sila sinasabi. Kailangan na niya bigyan ng ano yan eh, ng due process. Sabi nga ni Presidente Duterte, yung due process, wala sa bokabularyo ko yan. Di napahiya kayo. Bakit? Pagka yung due process, ang pinairal mo, wala yan eh. Ang nangyayari, nakakaligtas yung kriminal. Ang nangyayari, mga kababayan, na-absolto pa sa mga kaso. At yung kawawang mga testigo, pinapatay pa. At yung mga testigong pulis naman, susuhulan, hindi na sisipot sa korte o maging sa piskal. Ma-absolto yung tao, yung animal, di ba? Ayan paraniwan na nangyayari. Kung meron ng mga drug lord, nanalambat sila, di nila nga sa bilibid. Pero buhay hari. Ang sarap ng buhay doon, mga kababayan. At patuloy, yung kanilang operasyon ng illegal na droga, mas lumalawak pa. Isipin mo nga naman may protection sila ron eh. Doon sila nagluluto ng droga, sino huli sa kanila? Huli na sila. Ang isa pang mainit na issue ngayon, itong desisyon ni Presidente Duterte na payagan na ilibing itong si Marcos o si Ferdinand Marcos, si dating Presidente Ferdinand Marcos, dyan sa libingan ng mga bayani. Yan, sapagkat meron siyang isinite na bahagi ng konstitusyon na pinapayagan yung mga dating sundalo at dating presidente na mailibing dyan sa libingan ng mga bayani. Kaya lang, maraming pumuputak at kumukontra dyan. Sinasabi nila, ba't naman nililibing dyan si Marcos? Binaba niya ng martial law.
Maraming pinahirapan yan, etc., etc. Alam na natin yun eh. At kumbaga, yung kanilang mga sinasabing yon ay maraming beses na natin narinig. Alam po ninyo, mga giliw na nakikinig, ang history ang hahatol sa iyo. Yung kasaysayan ang hahatol sa iyo. But, kumbaga, lalong makalaga, ho? Lang humatol sa iyo ay taong bayan. Ngayon, pagka pag-uusapan natin ay pulso ng taong bayan, marami ba ang pumapayag na mailibing itong si dating Presidente Ferdinand Marcos diyan sa libingan ng mga bayan? Lumilitaw mas marami. At yan no, hindi bola. Pagkat titignan ninyo, nang bumalik ang mga Marcos dito nung una, kumandidato pero sa mga local position. Mukha sa Leyte, si Melda, dyan sa Ilocos Norte, si Bongbong, nanalong gobernador. Pero wag ninyong kalilimutan, wag nating kalilimutan na kumandidato yung senador, itong si Marcos at nanalo. Nationwide yun. Ibig sabihin, mas marami pala na talagang humahanga pa rin dito kay Marcos. Alam niyo, hindi kasalanan ng mga Marcos yan. Kung bakit? Nang nakaupo si Marcos, wala nang pinakamasamang tao nung kundi si Ferdinand Wala nang kumbaga demonyo kundi siya. Pero ang diferensya nang magkaroon ng mga sumunod na presidente, hindi natin sinasabi si Korea, transitional lang yon. Yung mga sumunod, di ba? Si FBR, pagkatapos itong si Erap, Gloria, naku Diyos ko, doon nagkaroon ng comparison na iba pala yung Marcos, hindi pala nila kaya galing nun. Ayan mga giliw na nakikinig. Kaya panahon na, kalimutan na natin yan. Ano ba naman yung mailibing siya ron? Hindi ba? Kung ang paniwala mo hindi sa bayani, okay lang. Pero ako, kung ang paniwala ko naman ay bayani siya, okay lang din. Kamukha din naman na sinasabi ni Presidente Duterte, kung ano palagi, bahala kayo. Gusto nyo, mag-rally kayo dyan sa loob na isang buwan, bibigyan ko pa kayo ng permit Pero, panahon na, na matapos na yung issue niya, napakatagal na yan. Alam niyo, yan ang katangian ni Duterte. Hindi siya yung namumulitik Sapagkat kung namumulitik ka, itong si Duterte, malamang gawin niya rin yung dinesisyon ng mga nakaaraang presidente, huwag payagan. Pagkat marami magagalit May mga ilang sektor mumurahin siya pero si Duterte hindi ho ganun Nakita niyo, very decisive at nang dumating sa kanyang harapan, sa kanyang mesa, ano ang desisyon? Sige, ilibing. At ngayon, nakatakda yan sa September 18. At si dating Presidente Ferdinand Marcos pala, 99 anos niya sa September 11. September 11 ho, ang kaarawan ni Ferdinand Marcos. Kaya dito sa ating bansa, mga kababayan, mukhang ngayon lang tayo nakakakita ng isang pangulo na talagang kakaiba. Kakaiba ho sa lahat na naging presidente yan. Ako naman hindi na bata, marami na akong inabot na presidente, bagamat bata pa ako noon. Yan si Garcia, yung hinalhin na ni yung malili kay Magsaysay, inabot ko yan. Si Diosdado Macapagal, yung tatay ni GMA, inabot ko yan. Pagkatapos ni Macapagal, si Marcos. At sunod-sunod na. Pero walang ganitong klase. Na ibang-iba ang karisma sa taong bayan. Nakita ninyo 91%. Ang nangyari ho dito, mga gilo na nakikinig, di nag-eleksyon. Talagang
ang pinanalo ni Duterte, nako, Diyos ko, nation na talagang tambak ang kalaban, di ba? 6 na milyon yung lamang. Ang nangyari, yung mga bumoto kay Duterte, di hanggang ngayon, kanya yun. Hanga sa kanya yun. At itong mga hindi bumoto sa kanya, iba binoto, hinangaan siya. Ito pala, magaling pala talaga to. Iba klase pala talaga to. Yan ang naging sitwasyon niya yun. Kaya, alam niyo yung mga kalaban kay Duterte, hirap na hirap eh. Nasiraan si Duterte. Paano mo sisiraan yung tao na ang popularidad ay napakalaki? You cannot put a good man down, sabi nga. Yan o katangian ni Presidente Duterte. Kung magsalita, ibang klase. Kung magsalita si Duterte, andun ang kredibilidad. At talagang kapani-paniwala sapagkat ito ay gagawin niya at ginagawa niya. Ang ating pong oras ay alas 9:27 na po ng umaga. Patuloy kayo nakikinig sa programang Rapid Fire ni kasamang Percy Lapid. Yun namang usapin, no? Tungkol dyan sa bank heist na naganap yung sa Central Bank ng Bangladesh. Nagdesisyon ang Central Bank na pagmultahin itong RCBC, itong Rizal Commercial Banking Corporation ng 1 bilyon, 1 bilyon. At ito ay kailangan nilang bayaran sa loob ng 1 taon. Yan. Nung nagkakaroon ng Senate hearing, ang gagaling kong magsalita niya mga yung top official ng RCBC, wala niya kaming alam dyan. Yan sariling desisyon. Sariling kilos yan nung bank manager, yung babae, si Dikito ba yun? At kami, wala kaming yan. Hindi namin sinasanksyon yan. Hindi namin pinapayagan yan. Bakit kayo pinagmulta? At ito, hindi nyo inilalaban. At sabi nga doon sa isang press release nyo, nakahanda kayong sumunod dito sa ipinag-uutos ng Central Bank. Ano ibig sabihin? Pag-amin yan, na talagang kasabot kayo o may kapabayaan kayo diyan sa nangyaring iskandalong yan, napapalooban ng $81 million. Pero, bago tayo magpatuloy, bigyan daan po natin ang pagpapakilala ng ating himpilan at ilang mga pagbabalita ng ating mga komersyal. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8Try Media at 8Try TV, Cable Link Channel 7. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in Myanmar. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Tag-ulan na naman.
Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa A-Tri-Media Broadcasting Network. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Tuloy-tuloy tayo, mga kababayan, at samantala, bigyan daan po natin ng isang tawag sa telepono, isang reaksyon mula kay Ron ng Pasig. Tuloy lang. Magandang umaga, Ron. Hello. Hello. Wala. Wala, hindi makapasok si Ron. Eli. Hello? Hello? Ayaw ba? Hello? Ayaw ba? Hindi ba yan? Hello? Maingay linya? Maingay linya, tawag kayo uli. At napakahina ng linya. Okay, mga kababayan, tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan na Lapid Fire. At bukas makakasama na natin si kasamang Percy Lapid. At anong nangyari sa RCBC? Parang karma na lang ho yan. Ang may-ari ho niya si Chenko eh. At yan din ho, mga kababayan, ang yung isang kumpanya niya, yung insurance, yung Pacific ba yun? Na hindi na nabayaran yung mga naguhulog yan. Libo-libo yun. Pagkatapos dinimanda pa, sila pa nagdemanda ng libelo. Hinaras pa yung mga tao. Ngayon, mga kababayan, eto, 1 bilyon, maliwanag, tumataginting na 1 bilyon ang isusuka nila. Ang ating oras, mga kababayan, ay alas 9:33 ng umaga, 27 minutos na lang ho, bago sumapit ang alas 10. Pagsapit po naman ng alas 10, huwag ninyong kalilimutan at ang tabayanan ng programang Kasanggamo, ang Langit ni Ray Langit. Alas 10 yan hanggang alas 11. Samantala, mga kababayan, patuloy ang ating pagsasabi na itong mga kababayan natin, huwag pa rin kayong masyadong tiwala sa paglakad sa gabi. Bagamat nabawasan na nga. Siyempre, kahit paano, meron pa rin dyan At dito sa 1 buwan at mahigit, 1 buwan at 9 araw na kampanya ng administrasyon ni Duterte, nabawasan ng malaki. Hindi na tayo masyadong kakaba-kaba na paglabas mo sa bahay, baka may snatcher, baka may hold-upper sa jeep. Pati ho yan, pinapatay na ngayon. Matatapang ho yung mga yan. Sipin nyo, lumalaban sa mga pulis. Ngayon, sabi nila, bakit lang laging nakakapatay, pulis? Mga may training yan. Ba namang adik, ano training nun? Diba? Liit na nga ng utak nun. Siyempre, laging aglabyado yun sa laban. Ano ba naman kayo? Kaya yung Human Rights Commission
yang ilang alagad, hindi naman lahat ilan lang naman na alagad ng simbahan, tumahimik na kayo. At hayaan nyo yung kampanya ni Duterte. Sabi nga siya nananagot niyan At nakataya naman ng kanyang karangalan dyan, ng kanyang pagka-presidente, maging buhay niya. Ganyan katatag si Duterte. Hayaan natin kasi, pagka balitaktakan na naman, talo na naman kayo Di ba, lagi kayo humihinto? Binati kasi si Duterte. Pagsagot ni Duterte, naku, Diyos ko, matindi. Ano ginagawa nyo? Humihinto na kayo. Ngayon, wala pa rin kayong tigil. Baka banata na naman kayo ni Duterte. Yung problema sa trapiko, napakabigat pa rin. Aminin natin yan. Kaya nga hinihingi ni Presidente Duterte dyan, emergency power. At napakahirap lutasin yan dito sa mga karaniwang umiiral na batas sa trapiko. Napakahirap po. Kailangan dito extraordinaryo na kapangyarihan. At yan hinihingi niya at sinasabing sa loob ng 2 taon lulutasin yan. Ngayon, sa paghingi ni Presidente Duterte ng emergency power, ito namang ilang mga senador, kongresista, kung ano-ano ginigiit. Baka daw yan abusuhin. Kaya kung ano-anong safeguard ang ipinapasok. Kung ano-anong safety net. Baka kung mangyari dyan, puro emergency na lang, mawala na ng power. Halos alisan na ng power emergency power pa ba yan? Kailangan mo dyan. Yung version na talagang ang kapangyarihan ng isang mamumuno dyan, talagang extraordinaryo na hindi naman makalalabag dun sa karapatan o constitutional right ng sino mang negosyante, sino mang tao o anumang negosyo. Sapagkat kung mangyayari dyan, lahat ng nagpapanukala na magkaroon ng mga provision ng safeguard, safety net, nako, Diyos ko, walang matitira dyan sa power na yan. Samantala, araw-araw, nakita nyo ang problema sa trapiko. At talaga namang napakalaki ng nawawalang oras, nawawalang pera, dito sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Sipin nyo na hindi tayo nagiging productive dahil dyan sa trapiko. At ang napakalaking problema rin dito, siyempre, yung kustumbre ng marami nating motorista, marami nating mga kababayan na walang disiplina. Wala. Yan ang wala. Ang kailangan talaga na unahin dito, magkaroon ng disiplina, yung mga yan. Diyan sa emergency power, papasok yung provision na yan Magkakaroon ng disiplina At itong mga nakakasagabal sa daloy ng trapiko, tatanggalin lahat yan. Pagka may emergency power, kahit na merong ordinansa, halimbawa, ang isang syudad na pinapayagan yung mga vendor na yan, baliwala yan. Kapag ka nagkaroon ng emergency power ang ating presidente. Sapagkat sa karanasan, mga kababayan, merong inuli, yung HPG, dyan sa San Juan. Dahil illegal parking nasa tabi ng kalye. Nanguligin nila, alam niyo, sabi, hindi may permiso kami. May permiso kami rito. Meron na yung ordinansang ipinasa, pinapayagan kami rito. Aba, isipin yan. Kung merong emergency power, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kahit pa may ordinansa, meron silang permiso na galing sa mayor, tanggal lahat yan.
At alam niyo ba mga kababayan, maraming mga building na nasa tabi ng kalye, daanan ng sasakyan, sobra doon sa kanilang lugar. Nung panahon ni Bayani Fernando, giniba na yung mga yan eh. Pero nang mawala si Bayani, balikan mga kaibigan. At ngayon makakakita kayo ng bahay, ng building, sobra doon sa kanilang property, nasa bangketa na. Marami pong ganyan ngayon, mga kababayan. Kung merong emergency power, hindi pwede yan. Yung mga illegal terminal. Nakita ninyo na napakaraming mga illegal terminal na mamayagpag. Sabagkat, merong proteksyon na nanggagaling doon sa City Hall. Lahat ng ito, kung makikita ninyo, ay talagang nakaprograma kay Pangulong Duterte. Kaya yung nagawa, ni Noynoy wala naman yatang nagawang masyado yan. Sa loob ng 6 na taon, wala sasapawan ni Duterte. Mga kababayan. Abel na magbasa tayo ng mga text, Eli. Hindi tayo nakakabasa. Wag na yun, tapos na yun eh. Susunod. Ayan. Mula sa number, 9239. Let's give some leeway to the President. Ito napakatindi na gera kontra sa malalim at makapal na ugat ng droga na nakatanim na sa ating buong bansa. Wala pong perfecto na operasyon. Pag ganun na, kakomplikado. Ang mahalaga ay for the first time may Pangulo tayo na talagang lumalaban para sa ating bansa, para sa ating kinabukasan, at hindi yung sarili natupag. Susunod. Yan. Mantala binabati ko sa kanilang pakikinig sa Alfredo de la Cruz sa Sampaloc, Manila, si Kahalne, si Ruel, at gayon din naman si Van Salazar at si Ernie Salazar ng Makati, si Rodel, binabati natin, tsaka si Choling de la Cruz. Yan. Ang kapal daw ng muka, itong mayor ng Iloilo, na nakasama sa listahan ng drug lord. Pinupolitika daw sila. Bakit napakatindi ng problema ng drogas? Alam niyo, may termino si Duterte dyan eh. Yung Iloilo, naging shabulize na raw. Ibig sabihin, malala ang problema sa illegal na droga sa Cebu, dyan po sa siyudad o probinsya na yata ng Iloilo, mga kababayan. Isipin nyo, tapos pagka tinanong mo yung mga mabula, malinis niya ang pangalan, malinis ang aming konsensya. Pati si Lord ginagamit Alaman niya ng Diyos yan. Ako, Diyos ko. Yung nga mga ganyan, kung magsalita, diyan kayo matakot. Walang takot sa Diyos yan. Ibang Lord ang alam niyan, yung mga drug lord. Mga kababayan, at patuloy tayo dito sa ating programa. Kasamang Percy Lapid Fire. Yan, bukas makasama na ho natin siya. At meron siyang ibabalita. Abangan na lang ho natin. Tuloy pa. Okay, basa pa tayo ng mga text. Mula naman sa 9903, bakit hindi kasama sa listahan ng narco-politics ang pamilya? Teka muna. Hindi ko babasahin mo, pero taga-Bataan daw. On the record sa Kamara, ang privilege speech, yun daw isang congresswoman, nagmurahan sila. Nitong isang kongresistang binabanggit niya. Alam niyo, hindi ko muna babasahin pangalan, no? Dahil sa wala namang opisyal na listahang pinapahayag si Rodrigo Duterte at maging ng kanyang mga tauhan. Mahirap pa magamit ang programa para dyan, no? Kaya pasensya na kayo, hindi ko babasahin yung pangalan, no? Kung meron man kayong abangan natin, no? Dahil sa hindi pa naman huyo ng kompleto
Baka naman sa susunod, kasama na yung sinasabi ninyo. Okay, mga kagiliw na nakikinig, tuloy pa. Iiba na. Ayun. At saka yung mga termino na medyo vulgar, huwag na natin nga sabihin, lalo na may pangalan kayong binabanggit, hindi ba? Unfair naman. Ha? Pero babasahin natin ang mga text ninyo. Huwag lang ho yung mga masyado ng personal, masyado ng libelous. Pagkat responsable ho tayo sa programang ito. At yung istasyon na to, responsible ho ito. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos dito. Ang ating oras, alas 9:46. Ibig sabihin, 14 minutos na lang po bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Yun nung curfew. Yan. Pagkat ito, nagtabunan itong isyong ito. Kung matatandaan ninyo, nagkaroon ng petisyon yung mga kabataan o minor de edad sa Korte Suprema para pawalang bisa itong mga ordinansa na nagpapatupad ng curfew dito ho sa mga minor de edad. Na sila ko, pagkagala-gala sa 10 oras ng gabi, ginadampot daw sila. Okay, ha? At ito naman Korte Suprema, nagbaba ng TRO, Temporary Restraining Order. Bagamat sinasabing temporary, hindi naman sinasabi kung hanggang kailan yun. Kaya, yan, namamayagpag at nagsasaya itong ilang mga kabataan. Okay. Alam niyo mga kababayan, yan yung curfew laban sa minor de edad. Tama ho yun Tama ho yun. Ngayon, sabi nila, nasasagkaan niya karapatan namin yung malayang pagkilos. Alam nyo, hindi absoluto yun. Lalo na sa minor de edad. Sapagkat ang mga minor de edad, tatandaan natin, maraming bawal talaga dyan. Maraming hindi dapat sila gawin. Maraming karapatan ang nawawala sa kanila. Kamukha yun lang bibili ka ng sigarilyo, hindi pwede pag minor de edad ka. Iinom ka ng alak, bawal yun sa minor de edad. Yung gumagala ka sa gabi, bawal din yun. Sapagkat, hindi ang ibig sabihin, binawalan ka, pinarulusahan ka. Kundi kaya binabawalan ng mga minor de edad, inililigtas nga sila sa disgrasya. O hindi ba, yan, ibig sabihin, misplace yung kanilang sinasabi, at pinaglalaban. Ewan natin, bagamat wala pang pinal na hindi pa naman didesisyonan yung merito ng kasong yan, sa akin lang ho yun, mga kaibigan. At dapat na isaayos natin yan, sapagkat kung ang mga minor de edad, nanggugulo na, nasa kalye, lalo na mga estudyante, mas malamang abusuhin yung karapatan yun. Kaya ang prinsipyo niyan, maingatan yung mga minor de edad natin. At para sa ganon, huwag silang madisgrasya. Okay, ang ating oras, 10 minuto na lang po bago sumapit ang alas 10 ng umaga. At mamaya ang alas 10, ang tabayanan po ninyo, si kasamang Ray Langit, ang respetadong broadcaster, mapapakinggan nyo ho siya sa Kasanggamo ang Langit hanggang alas 11 ho yan ng umaga. No? At Lunes ho yan hanggang Biyernes. Pero mga kaibigan, dun sa mga susunod pang mga araw, sinasabi ni Presidente Duterte na mayroon pang karuktong yung kanyang mga ibinulgar.
Ha? May mga pangalang panglilitaw. Kamukha nyo mga nagte-text sa atin, abangan nyo, baka naman lumabas yan. Ha? Yung mga pangalang binabanggit ninyo. Pero samantala, talagang gano'n, no? Kung minsan, hindi mo maiiwasan yung collateral damage, sabi nga. Hindi naman perfecto yung listahan yan. At maging sa mga operasyon, kung merong namamatay na inosente, collateral damage yun. Dahil sa lawak ng operasyon at sa lawak nitong problema sa illegal na droga. At tuloy-tuloy tayo. Naku, yun na, 9 minutos na lang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. At yung namang mga nag-aaral, ano? Lalo na dyan sa University Belt. Marami tayong napapansin dyan na ewan natin kung ito ay nabibigyan ng atensyon ng mga pamunuan ng eskwelahan. Marami ho dyan, mga kababayan, naninigarilyo yung mga estudyante. Na ewan ko kung minor de edad, pero mukhang minor de edad naninigarilyo. Wala bang aksyon dyan? Sapagkat meron mga nag-text dito ngayon, napupunayan. At kung kayo nga mamamasyal dyan sa malalapit na eskwelahan, hindi lang dyan sa University of sa Maynila, mapapansin niya, gaya-gaya. Hindi yun baka mamaya iba na Iba na ang gayahin, baka maging, baka sabo na o marijuana na yung hinihitid. At ito ay mapapansin din natin dyan sa ilang mga call center. Sigarilyuhan dito, sigarilyuhan doon. At sabi nga, kung yung anak mo, hindi dating naninigarilyo, pag trabahuhin mo daw dyan, matututo. Hindi naman lahat. Pero siyempre, iba yung influence ng mga kasama mo. Hanggang sa dumating yung pagkakataon, pagka-break na, iinuman doon, sigarilyuhan doon. Ayun na, mga kababayan, kung saan-saan na napupunta ang kanilang direksyon ng buhay. Kaya dito ay anuhin natin na mabigyan ng kaukulang atensyon yung mga problemang yan. At meron tayong text dito, ayun, mula kay Van Salazar, Peter, pabati kami. Yun, binati ko na kayo. Kayo ni Ernest Salazar na nakikinig ngayon. Yan po taga Makati. Itong minuto na lang po bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Marami ho ang nakakapuna dito ho sa ilang mga kongresista. Pagka pag-uusapan yung sistema ng pagbabago ng ating saligang batas, sapagkat ang gusto ng karamihan dyan yung Constituent Assembly. Ngayon, hindi ho may iwasan na pagka pag-uusapan Constituent Assembly na sila ang huhulma, sila ho ang gagalaw, magbabago ng mga probisyon ng ating saligang batas, hindi may iwasan na talagang pagdudahan sila. Alam mo naman ninyo, yan, may mga personal interest yan Hindi pwedeng maihiwalay mo yun sa gagawin nilang pagbabago sa ating saligang batas. Kaya nga, ako, ang talagang gusto ko dyan Constitutional Convention. Alam nyo ito namang si Pangulong Duterte, nagbago isip. Pero unang choice niya Concon Sabagat ang Concon, yan ang priority. Yan ang unang-una na pamamaraan na pinipili ng ating konstitusyon sa pagbabago ng saligang batas. Yan o yan mga kababayan. Kumbaga,
sentido ko muna lang, kung yan ang number one, yan talaga. Kung meron mang Constituent Assembly, kung meron mang People's Initiative, yan no ay gagawin lamang pagka merong ilang amenda. No? Hindi yung mga major overhaul. Pagka major na, gagalawin mo na lahat, halos, o mas mabigat babaguhin mo yung sistema ng gobyerno, aba iba yan. Kailangan dyan CONCON o Constitutional Convention. Talagang napakaselan ho yan Napakaselan yan. Sapagkat maraming mga provision ito, ang aabangan ng tao, lalo na yung anti-political dynasty. Pagka ba yan ginawa ng Constituent Assembly, aalisin nila yan, pananatilihin nila yung provision yan, at lilinawin ba nila yan? Yan ho yan mga kababayan. Napakarami pang mga provision ng ating saligang batas. Ang kinakailangan linawin maigi. Yung economic provision. Ano gagawin niyo dyan? Papayagan niyo ba? Yung sinasabing mga pag-aari ng sino mang dayuhan. Napapayagan na 100% pag may-ari sila rito ng lupa, property, kung ano-ano man. Papayag ba kayo dyan? Maraming mga kongresista, mga negosyante yan. At meron nga nagsasabi, maraming naglalabi dyan na mga foreign investors. Yan napakahirap, mga kababayan. Kaya dito ay may sinasabi ang ilan na mukhang awkward itong pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Okay, sa pangalan ni kasamang Percy Lapid, ito po si Peter Talastas. Laban samantalang napakinggan ninyo sa araw na ito. Bukas muli na nating makakasama si Percy Lapid. Ang tabayanan po ninyo ang susunod na programa, Kasangga Mo ang Langit ni kasamang Ray Langit. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisinawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanan komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Pro Incorporated. This is 8 TV. Searching, reporting for duty. Labanan ang kriminalidad. Ipahatid ang mga impormasyon na dapat malaman ng mamamayan kaugnay sa paglaban sa krimen. Mga abusadong pulis, mga nakauniformeng lumalabag sa batas. Dapat paglaban sa katiwalian. Maging ang tamang proseso ng pagbuwag at pagsawata sa mga individual na pasakit sa pamilya at lipunan. Lunes, Miyerkules, Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon.